wala sa loob ng graduation ceremony si Lori at sa halip ay nagrarally sa labas. Sabi nilang nanay niya, Lori refused her nomination to International Honor Society Phi Beta Kappa. Kasi sabi daw nung isang biographer niya na si Maita Gomez, sabi daw ni Lori, true honor comes from the people. Pak. So, pero alam niyo ako din, hindi rin ako, I also refused my nomination. Ako rin, hindi rin ako Pero hindi lang ako kasi ang mahal ng induction fee. Ako naman hindi ako naimbitahan, so same. Wala ako kasing honor. So Hello, welcome back sa inyong lahat. This is the 8th episode of Shapers and Shakers, Personalities of Martial Law, where we talk about the lives and legacies of key individuals who played many divergent roles in one of the darkest periods of Philippine history. I am Vec Alporja. I am Lee Candelaria. I am Aaron Malyari. And I'm Joselito Ebro. And you are tuned in to podcast Conversations on Philippine History, Politics, and Society. So, in some of our previous episodes, we already talked about anti-Marcos activists and revolutionaries who dedicated their lives and their aspirations for a better Philippine society. Si Edja, pinag-usapan natin, at syempre, si Pete Lacaba. And for this episode, we will talk about another revolutionary, pero unlike the other two, babae naman to. At walang iba kundi si Maria Lorena Barros. Bago natin simulan itong usapan na to, gusto ko lang din talagang i-point out that while we all agree that martial law and the entire Marcos regime was a very dark period in our history, pwede nating sabihin na kahit papano, meron tayong matatawag na silver lining. Or maybe yung, kumbaga, bright spot of this is that may umusbong na malakas na mass movement, no? Mass movements actually marami at hindi lang sa ranks ng mga kabataan pero kahit sa iba't ibang mga sektor. Yeah, tama din yan, no? So, I mean, counterfactual na siguro na i-speculate kung hindi na ba lalakas yung mga kilusan na to kung di naging diktador si Marcos. Pero tingin ko pwede naman talagang i-argue na yung political and social conditions na ibinunsod ng diktadurya ay naging sanhi rin ng pagka-radicalize ng madaming mga sektor, which in turn created a strong civil society. To be fair, hindi lang naman mga kabataan yung nag-organize ng mga pagtutol na ito. The organizing or their organizing spilled over to other more basic sectors of society like workers, the farmers, the urban poor, indigenous peoples, and pertinent to our conversation today ay ang mga kababaihan din. Sa post-war history, ang isa sa mga nagsimula ng pag-organisa ng mga kababaihan ay walang iba kundi si Lorena Barros. Pag-usapan natin ang buhay at kapalaran niya sa ating pagbabalik. So, sino nga ba si Lorena o Lori kung tawagin ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak? So, ipinanganak siya noong March... Taray, Lori. Yeah, may kwento yan mamaya. Pinanganak siya noong March 18, 1948 sa Baguio City. Sa akin, very interesting coincidence ito kasi alam naman natin na we celebrate Women's Month in the Philippines ng March at sa ibang bansa, Women's History Month. Anyway, so bata pa lang daw si Lori ay kinakitaan na ng unbridled curiosity and intelligence. She was said to be a voracious reader, kaya naman din nakapagtaka na nakilala rin siya as a gifted writer. Yeah, no? So, pero ayon din sa kanyang nanay na si Alicia Morelos, who herself was a member of the Hukbalahap, they really encouraged her interest in reading as well. In fact, tuwang-tuwa nga daw siya how Lori got more interested in books than boys growing up. No? So, para kasing hindi lahat ganun eh, no? Parang si Vec, diba? Hindi naman siya ganun. No? So, interested sa boys. Growing up, yeah, anyway, that's true. Lori was educated in private schools hanggang high school. So, she went to Instituto de Mujeres, St. Joseph's College, and FEU Girls High School. No? So, masasabi na may
in some ways pagkakonyo itong si Lori, no? So bago siya pumasok ng UP. So nung high school si Lorena, recognized talaga ng mga teachers and classmates niya yung talent niya as a writer. In fact, according pa din kay Alice Morelos, aside from graduating with high honors nung high school siya, ay binigyan din daw si Lorena ng gold medal for creative writing. And this was the only time noong mga panahon na yon na nagbigay ng ganung awards sa eskwelahan nila. So yun nga. So habang nagde-decision daw sila kung ano yung kukuning course ni Lori sa college, sabi daw ng nanay niya, huwag ka nang mag-take ng English or journalism kasi magaling ka na dyan. Wala nang challenge. So dapat lampasan niya yung weaknesses niya at that time, which were of course math and sciences. Kaya biochemistry yung kinuha niya. So trinay naman daw ni Lorena kaso talagang struggle. Di na daw siya natutulog, di na kumakain, laging frustrated, hanggang eventually, nag-shift itong si Lorena to BS Anthropology. So, bagitin ko lang no, na itong nickname na to ay binigay ng nanay niya sa kanya after a character from her favorite book, Little Women. Anyway, so Lori entered UP in 1965, spent the first 3 semesters as a biochem student, hanggang nag-shift nga siya sa anthropology. She believed that the skills of an anthropologist would help her understand the people. Alice, yung nanay niya, also recounted how Lori had fascination studying ancient cultures and society, saying, "Mother, we can't really take on the present without understanding the past." Diba? Nax. Laban. Okay. No? So, pero kahit anthro major siya, hindi nawala yung interest niya sa literature and philosophy. She wrote beautiful poetry in English na naipublish sa iba't ibang mga magazine at sa Philippine Collegian, yung publication, student publication ng UP. No? So, she was said to have intently read Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Simone de Beauvoir, and of course, yung mga idol ng mga aktivista nung panahon na yan, na Pinoy scholars like Claro M. Recto and Renato Constantino. So sa UP, naging bahagi siya syempre ng maraming mga organisasyon katulad ng UP Anthropology Society. So hello sa mga taga-UP Anthrosoc. May pa-shoutout. At naging member din siya ng UP Writers Club. So she became part of these organizations and eventually became one of its leaders. Pero yung mga samahan na naging mas malaking bahagi ng buhay ni Lorena ay syempre yung mga nakapag-ambag sa pagkahubog niya bilang aktivista. So Lorena's activism and the path that she took as a revolutionary sa aming pagbabalik. Madalas naaalala talaga si Lorena bilang pioneer organizer ng mga kababaihan. Pero bago pa yan, student activist na rin siya. Kagaya ni Edjop at ni Lakaba na pinag-usapan natin a few weeks ago. Nabilang din si Lorena sa FQS generation. So, Lori was a member of the SDK or Samahang Demokratikong Kabataan. So, kasama siya doon sa mga nag-march siya sa maraming mga kilos protesta noong 1970. In the same year, Lori graduated cum laude. Wala pang grade inflation na, no? Panahon na yan. Cum laude na siya. Don't go there. Oy. So anyway, on her graduation day and in the classic UP Tibak fashion, wala sa loob ng graduation ceremony si Lori at sa halip ay nagrarally sa labas. Sabi din ng nanay niya, Lori refused her nomination to International Honor Society Phi Beta Kappa. Kasi sabi daw nung isang biographer niya na si Maita Gomez, sabi daw ni Lori, true honor comes from the people. Pak. So, pero alam niya, ako din, hindi rin ako, I also refused my nomination. Ako rin, hindi rin ako nagganyan. True. Pero hindi lang ako kasi ang mahal ng induction fee for parang 4,000 pesos nung panahon ko. Ako naman hindi ako naimbitahan. So Same. wala ako kasing honor. So. Oo, ako rin kasi wala akong pambayad nung renation fee. Oo. Pero bago pa graduate si Lori, tinatag niya na kasama ng ilang mga kababaihang mga aktivista sa National Democratic Movement noong mga panahon na yon, ang Makibaka o Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan. Kasama niya dyan si Judy Tagiwalo na naging dean
ng UP College of Social Work and Community Development. So, napakahalaga nitong makibaka sa history ng women's movement sa Pilipinas. Kasi habang may mga nauna ng women's movements, ito yung unang nag-situate sa struggle for women's liberation sa mas malaking struggle. Siyempre, ang konteksto niyan, simula noong early 60s, lumalakas na talaga yung mga kilusan that fight class-based, yung oppression, against class-based na oppression. According to their analysis, ay bunsod ito ng kapitalismo, feudalismo, at burokrata kapitalismo. No? So, ang daming ismo, di ba? So, at masalimuot na usapin yan, pero ang point ay period ito ng kilusan na may general critique sa current social order at yung mga kailangang pagbabago ay dapat gawin sa level ng mga sa level na structural, no, systematic and structural, no. So in other words, through a people's revolution na pamumunuan mismo ng masa, no. So yung kontribusyon diyan ng makibaka na pinamunuan ni Lorena Barros ay ano ba yung papel ng nagagampanan, kumbaga, ng kababaihan sa longer struggle na ito. Exactly. For makibaka, lalo na nung sinimulan nila ito, malinaw na ang liberation ng mga kababaihan ay nakaangkla sa national liberation. Pero para sa kanila, kailangang i-incorporate ang struggle nito into a unique struggle na meron ng kababaihan. So, radical ito kasi binabasag nito yung common impression na ang mga babae para lang sa bahay, sa pag-aanak, pag-aasawa, at hindi sa mas political at public na mga gawain. So yung approach ng makibaka sa usapin ng women's liberation is very well captured dun sa isang quote from Lorena Barros herself. Sabi niya, "The broad masses of the people must first be liberated before any sector such as women can be liberated." So makikita yung pag-incorporate nga ng kilusang kababaihan sa kalakhang kilusan. Pero interesting na as early as 1969, inilagay na ni Lorena, 10 ng kanyang mga kasama sa makibaka, yung gender question sa loob ng revolutionary struggle. Kasi it was not until 1973, for example, that the Communist Party of the Philippines would tackle the gender question nung nirelease nila yung party document na on the relation of the sexes. So, kumbaga, trailblazing itong samahan na to, not only for later women's movements, pero for the revolutionary movement in general. Mabilis na lumaki itong makibaka, pero yung pinaka-remarkable na ginawa nila ay yung ginawa nilang protesta sa Miss Philippines beauty pageant noong April 1970 sa Araneta. Kumbaga ito yung naging parang grand launching nila eh. So, syempre they were protesting against the feudal character of beauty pageants, the objectification of women, and such. As I was saying, makibaka grew rapidly with Lorena Barros as founding chair. By the time that martial law was declared, however, kagaya ng karamihan sa mga aktivistang kasama ni Lorena, she needed to go underground kasi pinag-aaresto lahat ng mga taong kumukontra sa rehimen ni Marcos. This signaled a new phase in Lorena Barros' life as a revolutionary. Yan ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Alright, no? So nag-underground o nag-UG na nga itong si Lorena and started taking on new tasks for the revolution. So base na din sa mga nakwento na natin kanina, masasabi na medyo middle class ang upbringing nito ni Lori, diba? No? So sa kwento nga ng nanay niya, hirap siyang magtagalog. Tas sinisisi daw niya yung nanay niya kasi mas English silang mag-usap sa bahay, no? Tas mga binabasa niya puro English din, no? So kumbaga, I mean, 'di ba, in sa colloquial term, konyo talaga, no? So pero syempre kung organisador ka at nakikipamuhay ka sa masa, Tagalog or yung local language talaga yung gagamitin mo na pagsasalita, no? So, and in the years that Lorena spent with the people undertaking her revolutionary tasks, talagang totoong lumubog siya sa masa. At sabi nga ng mga kaibigan doon niya talaga nakita yung saysay ng revolusyon. Oo. So, pumunta nga siya sa kanayunan, isinabuhay yung simple living at hard struggle na mantra nila. At sabi niya, natutunan niya sa piling ng masa yung mga aral na wala sa universidad.
at hindi natuturo sa eskwela. Pero syempre, kasabay ng ganitong gawain ay yung panganib kasi kinakalaban nila yung diktatorya. But she went on and organized the peasants. Nakapag-asawa habang nagre-revolusyon, and by November 1972 ay ipinanganak ni Lorena ang kanyang panganay. Yes, and motherhood of course spelled new challenges for Lorena as a revolutionary. Kasi nung una, parang sarili mo lang yung poprotektahan mo, 'di ba? Syempre, yung mga kasama mo rin. Pero nung may baby na siya, ibang usapan na. Yun nga isang kwento, minsan parang tinatakbuhan niya yung mga militar sa isang enkwentro. She was carrying her baby and had to scale and jump from a 7-foot wall. So after that, sabi daw niya, hindi uubra to. And decided, sadly, to part from her baby boy and asked a relative to take care of the baby. So several more encounters with the military, and eventually Lorena was arrested while working as a political officer sa Bicol noong November 1973. So nung mga panahon na yon, buntis siya para sa ikalawang baby niya sana, pero upon arrest, nag-undergo ng syempre masinsinan at matinding interrogasyon, she suffered a miscarriage. And for almost 2 years, nakulong siya sa Ipil Rehabilitation Center. At nakatakas siya. So naghukay daw sila, 5 silang magkakasama na tumakas, and rejoined their comrades. She moved to Mauban, Quezon, and continued her work, and mere 4 months after their escape, the military caught up on her. She died on March 24, 1976, at a very young age of 28. So, iba-iba yung kwento nung pagkamatay niya. Sabi ng iba, nasugatan siya sa enkwentro, taken into custody, and the military offered her medical treatment kung magbibigay siya ng impormasyon tungkol sa mga kasama niya. Supposedly, she refused and eventually died of her injuries. Sabi naman ng iba, on the way pa lang sa kampo, namatay na daw siya. Others say pa rin na pinatakas niya yung mga kasama niya at matapang niyang hinarap yung militar ng mag-isa. No? Her mother said that the officers told her how they ordered Lorena to surrender, pero sa halip ay nakipagpalitan ng putok si Lorena Barros. No? So, natagpuan daw siya ng mga sundalo na duguan sa talahiban, tapos ang sabi pa daw niya, swerte kayo, nagloko yung baril ko. Diba? Ganon siya katapang. No? So, supposedly, her last words were, let me die fighting for my belief. No? Yun yung last words niya. Grabe, no? Yung mga, so, masabi natin na yung mga detalye tungkol sa pagkamartir ni Lorena Barros ay masalimuot, pero yung sigurado tayo dito, namatay siya na lumalaban para sa revolusyon na sa kanyang paniniwala ay maghahatid ng mas maganda, mas makatarungan at mas pantay at malayang lipunang Pilipino. Totoo yan. At walang duda doon. At yan nga ang kwento ng buhay, pakikibaka at kabayanihan ni Maria Lorena Barros. Revolusyonaryo, bayani, babae. Sana na-inspire kayong lahat at hanggang sa susunod na episode ng Shapers and Shakers, Personalities of Martial Law. Abangan ang next episodes. Please follow us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and YouTube. For updates, follow us on social media. We're on Twitter or X, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Huwag niyo rin kalimutang i-share ang aming mga episodes, syempre. And for more information about the show, visit our website, podcast.org. And if you're a listener from abroad, check nyo na rin ang podcast merch sa aming website. Baka naman. So maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. And as always, have a good day.